Sayang, hindi tinamaan. Ang ingay-ingay na kasi. Naka, hindi ka man talaga marunong bumaril eh. Hindi mo kami maingay eh. Na, ako naman. Teka. Ay, siya nga pala. Nakalimutan ko. Sasamahan ko pala ang kuya ko sa pangangahoy. Baka magalit sa akin yun. Pero babalik agad ako. Sige, lakad na. Sige ha. Nakikita nga nga ito. Sige, kuha ka na. Ako na naman, Tim. O, sige. Kuya! Kuya, bakit mo pinutol tong punong mangga? Hindi sa atin yan. Baka magalit ang may-ari. Nasaan ang may-ari? Ay, Ha? wala rito. Baka nasa kanila. Puntahan natin. Huwag na lang. Tayo na lang umuwi. Na, kuya. Tara. Nangunguy! Barilin mo nga yung buko, oh. Ayun, kuya, oh. Tawag niya. Kuya, sino po? Ikaw naman. Kasama pala mga kaibigan mo. Hoy! Bakit mo binarilang ang baboy ng taso ko? Ano ba pinagsasabi mo? Wala akong binabaril. Anong wala? Ay, ano? Ano? George, pagkalang yung palakol. Ito, kuya. Ano ba yung pinagsasabi mo nga kumamaril ang asit baboy mo? Ha? Siguro nga hindi ikaw. Nagkamali lang ako. Junior, ano ba yung pinagsasabi ng matandang yan? Totoo po yung pinagsasabi niya. Pinatay mo yung aso't baboy niya. Oh, Totoo nga po yun. Oo, totoo po. Kaya mo, baka bumalik pa yung matandang niya. Diba? Sila Kuya Paing, oh. kuya! Kasama si Pablik. Pablik. O, Paing, ba't napaluwas? Kasi may pabili ng nanay.
Oh. Na ipagsasama raw namin ito pagbalik namin sa Maynila. Ayoko nga sa Maynila. Ang gulo-gulo doon. Gusto ko dito sa atin, tahimik. Junior, kailangan sumunod ka sa pabilin ni nanay. Magdaramdam sa'yo yon. Kung hindi ka makikinig. Junior, kapag hindi ka sumama sa amin sa Maynila, kami papagalitan nun. Eh, sumama ka na. Sumama ka na nga. Masaya sa Maynila. Di ba nandun ang Kuya Chris mo? Siya nga pala. Kamusta si Chris? Magandang balita. Mukhang magkakatrabaho na siya. Mabuti naman. Junior, pagdating sa bahay, magbibihis ka na. Sasama ka sa Kuya Peng, ha? Opo, kuya. Sinabi niya eh. O, tayo na. Kaya Kuya Chris, ang ginawa ko kay Pedrong Quiapo. Munti ko na mapatulog. Kaya lang, nakailam si nanay eh. Inawat kami. Sayang eh. Tama na, Junior, yung kayabangan mo. Ang sabihin mo, kung hindi ako dumating at tinulungan kita, baka ikaw napatulog. Tapo, may sulat ka. Galing Caloocan. Kanino kaya galing yan? Kay Chris sa Caloocan. Gusto niya timira ako sa kanya sa Caloocan. May trabaho na raw siya, oh. Talagang mabait ang kapatid mong yan. Paano, pupunta ka ba? Siguro. Tayo na, nang madali tayo. Ano ba din niyo siya? Yan ako sa anak ko! Bakit mo sinaksak na? So, paano naman tinukutan nila ako tsaka tulungan niyo ba sila? Oh! Kaya sinaksak ko. Oh, yun pala naman eh! Hindi na kasalanan ng anak ko eh! Pinagtulungan siya! Ano bang hindi kasalanan? Eh, nanaksak ka eh! Kahit hindi na kasalanan! Pero Alin Junisha, ang mabuti ba? Sumama kayo sa akin sa presinto. Doon na kayo magpaliwanag. Sige, tatama ko kayo! Sige! Bahala na! Huwag mo malalakan ng ganyan! Sige, tatama kami! Bahala na! Ako bahala! Sir. Bakit? Mari bang minom mo ko muna? Sakit lang ulo ko. Sige.
Agra! Oh. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Oh, bakit puro dugo ka? Ha? Masama ang taba ko eh. Dali mo ko sa ospital. Bakit? May sakit ka ba sa baga? 10 taon na ngayon. Sige na. Sige! Sige! Halika! Ay! Nak, pakiabot mga plaka. Agra, halika na. Humarap ka doon. Idiretso mo ulo mo. Ready na. Oh, bakit hindi ka mahiga? Mukhang hinihingal ka. Eh, kapag ako'y nakahiga, lalo ko hinihingal eh. Kaya huwag ka masyado magkikilos. Makakasama sa'yo yan eh. Sige, baka maulit na naman yung pagsusuka. Ang sabi ng doktor, malubha daw ang sakit mo. Ah, ganun ba? O sige, mahiga ka na. Eh, baka hingali na naman ako. O, sige ha. Ay, salamat. Nakalusot din. Baka pagpapahinga na ako. Aba, siya nga pala. Susulat nga pala ako sa nanay. Kahit ba magkano pa eh. Talagang gusto ko lang siya madaraw. Saka isa pa matutuwa yung pag nakita niya ako. Ano ba pinagtatalunan yung dalawa dyan? Eh, ito si Chris Inay. May hiram ng pera sa akin para pamasaya raw niya papuntang San Ramon. Sabi ko nga sa kanya, magastos pa yun eh. Sulatan na lang niya. Kung meron lang ako naipunin na eh, di na ako manghihiram sa kanya. Eh, wag na kayong magbangay-ngayag tungkol sa bagay na yan. Nilalakad ko na sila po yun mabalik-buli dito sa Muntinlupa. Paano yun ay? Eh, meron siyang sakit eh. Ayon sa sulat niya. Anong sakit? Meron siyang TB, sumusuka siya ng dugo eh. Nahirapan mabuti siguro sa trabaho kaya nagkasakit. Kawawa naman. Yung laking katawan niyang yan, titibin, imposible yun. Mahirap na po ng sakit si Kuya Rapo. Baka nag-aartista lang yun. Di ba, ate? Poli, yan itong gamot, inumin mo yan. Puti-puti ka na. Ito mamaya, bago ka matulog, uminom ka ng isa. Magpahinga ka na. Salamat ho. Pumila ka ron. Dok, may sasabihin sana ako sa inyo. Ano yun? Kilala niyo si Napoleon Agra? Oo, bakit? Pangalawang kama ko, tinatapon o yung gamot eh. Ano? Tinatapon sa wastebasket yung gamot, hindi iniinom. Ano ang dahilan na tinapon mo ang gamot ito sa basurahan? Kasi ho, doktor, hindi ko ho gusto ang lasa. Mapait ho eh. Nurse, check this man for x-ray. Miss Reyes, akin na kay Agra. Both lungs clear. The heart is normal. Loko rin ah. Sasakit-sakitan ah. Makikita niya. Nako, mukhang mainit yata ulo mo ah. Dahil nabok ka. Alam ko kung sino nagchuchu sa'yo. Si Alfredo, yung nasa kabilang kama mo. Paano mo nalaman? Narinig ko.
ang magsumbong sa kay Dr. Abiso. Nurse, mataas ba lagnat ko? Di masyado, 38 lang. Ito inumin mo. Napoleon Agra, ayon sa record mo rito, ay mabibilanggo ka ng 2 taon, 4 na buwan at 1 araw. Hanggang sa 6 na taon, 4 na buwan at 1 araw. Ngayon, bago mangyaring ikaw ay maindultuhan sa sintensya mong yan, ay ibig kong ikaw ay paalalahanan. Kung masusunod mo mga batas na pinairal dito at walang basag ulo, ay maaari ka pang maparoon bago dumating ang taning na araw na iyong paglaya. At maaaring matulungan pa kita. Magpapakabuti po ako. Sir, pare ba tulungan ninyo kung may paggamot na sakit ang ulo ko? Bakit hindi? Kwento mo. Napakamay ka, ha? Salamat po. Nainay ko yun! Nay! Ay, salamat at nakalaya ka na rin. Halika, doon na sasakyan natin. Oh, Napoleon, ano ba balak mo? Dito tumira kay Chris o sa akin sa Quiapo? Palagay ko na dito na lang kay Krista. Kung ako sa inyo titira, maaaring mabigyan tenga ko sa kadadal ng Lola Pilar. Saka mabuti na, Nay. Dito na ang kuya. Ay, sasama ko siya sa aking trabaho. Kailangan pa sa brokerage namin ng isang pahinante. Nay, paano tayo sa loob? Yung lansunis ng kuya, labanan natin. Bakit na? Pinalong pa yung tao na katilaw. Dumadaan sa likod. Oo, security guard dito yun. Kapapasok lang. Ba't mo na itanong? Security namin niya sa bunti. Kilala niya ako eh. Eh, anong masama nun kung kilala ka niya? Alam niyang parulado ko. Maring bistoy niya ako dito, pati ikaw mapasama. Alam mo, kuya, kahit mapasama ako dito, basta dahil sa'yo, walang kwenta sa akin yun. Hindi mari yun. Para naiwasan. Mabuti pa hindi na lang ako sasama sa ito bumalik sa pier. Iyanap na lang ako ng ibang trabaho. Ikaw ang bahala. Oh, Chris, kaya na, tapos na. Tara. Pwede pagkakamata niya, ha? At bilis-bilis na diskarga. Gabi na! Chris, ang yabang naman na si Chris. Tagad na yan. Dala-dalawa pa barel. Tsaka kung makautos, akala mo kung sino. Lalo pa mo. Talagang ganyan niya, kuya. Mayabang talaga yun, eh. Tayo na. Para madali tayo. Ha? Chris! Daan mo na para makilala mo itong mga karancho ko. Si Tony yun, kuya. Kapitbahay natin. Gusto mo siya makilala? Ano ba? Chris, si Johnny, si Morris. Kuya ko, si Napoleon. Ay,
Uminom kayo. Salamat. Taal ba kayong taga rito sa bagong baryo? Dito sa Caloocan? Hindi, patpat lamang. Taga-Laguna kami. Eh, kayo naman. Saan kayo sibol? Ako sa Pampanga, siya sa Batangas. Pero doon ako umuwi sa Marikina, sa Barangka. Eh, mabuti pa kaya. Sa bahay na tayo. Kainom ng konti. Oo nga naman. Huwag na. Sa ibang araw na lang. Mukhang pagod na pagod kayo magutol sa trabaho eh. Mabuti pa eh. Pahinga na lang kayo. O sige, salamat ha. Sige na tayo. Sorry. Sige, pare. Karakter yung Napoleon, ano? Sa klase, sasama sa lipag. Wala pulukan natin bukas. Para masubok kung talagang karakter nga. Ikaw po niya, puro kalokohan na sa isip ninyo ah. Ay, pare. Ayun, dito tayo uminom. Pero bukas, doon sa amin sa barangka. Huwag kayong mawalan dalawa, ha? Areglado. Inabi mo eh. Uy, Mois, yung palang napong nakilala natin kagabi. Bakla pala. Ano mo naman nalaman? Oo, ayun o. Tignan mo. Naglilinis ang masitera. Gani, dahan-dahan ang pagsasalita, baka marinig kayo. Eh, ano kung marinig nyo? Pare, sayang ang karakter. May tipo pa naman. Oo nga eh. Anong baklang pinagsasabi mo? Mukhang barumbado nga eh. Ayun o, inambalos yung paso. Nakagat lang yata ng langgam eh. Oh, ito naman si Tony. Bakit? Wala bang baklang barumbado? Hindi. Paldar lang yan. Kunyari matapang. Ba, saan pupunta? Eh, saan pa? Di sa tindahan. Bibili ng lipstick. Hoy! Kapo! Tika na! Anong ginagawa mo dito? Eh, may inihatid ako dyan sa bagong baryo. Eh, naplak naman ako. Eh, ikaw, ba't ka nandito? Dito ko nauwi kay Chris. Ah, ganun ba? Eh, saan ba lakad mo? Sa Kamuning, sa nililigawan ko. Dito ka na sa akin sumakay. Ihatid na kita. Hindi pwede, wala pa akong trabaho, hindi ko kaya mag-taxi. Wala yun. Wala kang gastos. Hindi ko ibababa ang metro. Ganun ba? Salamat, sige. Sandali lang. Inupel. Ano ang ibig mo sabihin niyan? Mahirap talaga maghanap buhay, lalo na kung inutil ka. Pero kung malakas ka't buong loob mo, walang problema sa pagkita ng pera. Huwag na nga kayo magpaligoy-ligo pa. Napo, ang ibig sabihin ng dalawang to, hindi problema ang salapi kung marunong kang gumanyan. Yun eh. Kuya! 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 Oh, ba't ka na pa siya? Si Nani may padalang pera para sa'yo. Dito. Tago mo na lang yan. Balik mo na lang sa kanya. Bakit? O ano na po? Kung kaya mo, mahiramin ka namin ng gamit. Yun eh. Palagay ko, Junior, ang tingin sa akin ng mga ito, napakahina ako ng lalaki, no? Bakit, kuya? Anong gusto nila? Hoy, mga pare! Hindi pa nyo kilala ang kuya ko. Hindi nyo kaya ang alporoto niya. Malayo pa kayo. Ganyan-ganyan na kayo. Ganyan, oh.
Kuya? Nay, saktan ba ako? Kuya, pansin ba yan? Hindi. Pay, supot ito ng pera. Bigay mo sa nanay. Saan galing to? Napulot ko sa daan. Basta bigay mo sa nanay yan. Wala ka na maraming sisa. Ikaw ba si Agra? Ako nga. Bakit ho? Ito ba ang hanap ninyo? Yan ba ang galing sa hold up ng Del Pilar Transit? Hold up? Tara, Richard. Bakit ho? Peng! Mga pulis! Pulisin ninyo! Kasalanan. Andi ka na! Peng! Seryo! Pabili nga ng isa. Hindi ko pinagbibili ito eh. Sa hotel ito. Ah, ganon? Eh, pairam na lang. Ako na lang magsasauli sa loob. Salamat. Pare, napasin mo ba yung kasama ko? Mataas na lalaki na may bigote? Oo, naka-ruman ako. Ah, saan ang daan? Salamat. Ako! Sino yan? Si Pabling! Bakit? Ako, tingnan mo to. Basahin mo. Bakit kaya si Paying ang iduli? Ewan ko. Eh, paano? Uwi ba tayo? Oo. Talaga, tulungan mo kumakas na rin ko. Alam mo, sila dapat managot sa hold up eh. Hindi si Kuya Paying. Huwag ka lang pumunta, Chris. Baka mapahamak ka. Sa pulis ka na lang magsadya. Hindi maaaring sa pulis. Damay pati ang Kuya Napo. Kaya mauna ka na. Kung nabala sa sarili ko. Saka, susunod na ako rin. O sige, mag-ingat ka na lang, ha? Sige. Tena! Tony? Oh, Chris! Napasyan ka. Tony, pakiusap naman sa inyo. Aminin niyo na sa pulis na hindi kasama ang Kuya Paying ko sa pang-hold up niyo. Kawawa naman siya eh. Wala naman sa kasalanan. Naluloko ka na ba? Imposible yung sinasabi mo. Ang ibig mo bang palabasin, pumunta kami sa presinto at sabihin sa mga pulis, "Oy mga pulis, pawalan niyo si Rafael Agra dahil hindi namin siya kasama sa pang-hold up. Kami lang. At saka si Napoleon Agra." Ganun ba ang gusto mo mangyari? Hindi ko akalain, Chris, na makitid pala ang utak mo. Kung ano yung sabihin sa pulis, Ako magsasabi. Tony? Bakit? Ano nangyari kay Chris? wala! Lasing lang! Napoleon, Ano na? walang tao dyan, walang nanay mo. Saan ang pumunta? Sinundo ng pulis kanina. Pupunta raw sa morgue Popular kasama si Caridad. Bakit ito pumunta ng morgue? Ang kapatid mo raw na si Crisostomo ay natakpan sa isang bakanting lote sa subdivision ng Reza. Patay.
pumasok. Mga pulis na sa loob. Mga nakasibilyan sila. Gusto ko sana makita si Chris bago malaman siya malibing. Huwag na, kuya. Tiisin mo na. Kung gusto mong nasa laya ka pa. Karing, may alam ka ba kung sino pumatay sa kanya? Ayon kay Lorna, mga kabarkadang mo raw sila. Si Tony, Janet, Mauricio. Bakit pumarada riyan? Ha? Teka, hindi ba ikaw si Agra? Namisa ng extra dito? Oo. Ano kailangan mo? Gusto kong ipagbili mo sa akin ang baril mo. Hindi ko maaaring pagbili sa'yo to. Hindi sa akin to. Sa ahensya. Babayaran kita kung magkano man ang gusto mo. Kailangan ko lamang yan. Pasensya ka na, Agra. Talaga hindi ko maaaring pagbili sa'yo ang baril ko. Eh di bilibid ang abutin ko. Ang mabuti pa, bukas ng umaga pumunta ka sa gun store. Doon sa Binita Rizal. Iti ho ba ang barangka? Oh, bakit? Saan ang bahay dito ni Johnny Sarasa? Si Johnny, yung malapad ang mukha ng mulod. Siya nga ho. Ay, tapat ho, sa itas ng slack house na yan. Balot! 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 Yan, balot ho. Ilan na mo ka, apat? Apat? Main ka. Sige. Harap. Hindi naman maganda ang balot mo eh. Bago rin. Puro ano? Ang ganda. Ito ang ganda.
Wala ba? Na! Mama eh. Sige, isa pa. Na! Sinabi mo eh. Yun eh. Bakit na po? Kablik, maaari bang mahirang ko ulit taxi mo? Ako na po, pagpasensyaan mo muna ako. Nung unang pinahiram ko sa iyo, napagalitan na ako ng amo ko eh. Sabi niya, pag inulit ko raw yun, alisin niya ako sa trabaho. Teka nga muna, saan ka ba pupunta? Kasi gusto kong hanapin na ipapanta ang pumatay kay Chris. Hindi matahimik ang budi ko hanggang di ko siya ipag-ihiganti. Sige na naman, oh. Sige na. Sige, pero sasama ako. Hindi gano'ng maganda. Uli ka na. Nakita mo ba yung hinahanap mo? Talagang wala. Hindi ko makita eh. Tayo na mo eh. Talagang minamalas tayo na po. Bakit? Sa bugang gasket. Yan, tulungan ng daes. Mabuti pa siguro, tumawag ka sa opisina. Para hilahin na lang ito. Hindi ko kayang gawin to. O sige, yung carbine ko ay tagob sa likod, ha? Baka makita ng pulis. Ha? Sige. Meron ba ako kayong telepono? Wala po. Wala po. Ay, aman, anas. Makalasing. Hindi, tanga lang. Kung di ba naman tanga, nalapad-lapad na talaga, mahulog pa. Pare,
Marami ba kinahuling palaka dyan? Ha? Ay, mama, tatawa lang. Bakit? Ano ang nangyari? Ha? Si Rao eh. Pero tumawag na yung kasama ko sa opisina para ilayin. O sige. Kaya dito, Agra. May dalaw ka. Inay! Junior? Di ba eh? Meron nga pala akong dalang pagkain, oh. Tinapay tsaka pansit. Oh, eto. Kain ka na paeng, oh. Oh, ayan. Pwede ba? Ikaw ba tong mad killer na sinasabi sa diary na pinaghahanap? Ako nga yan. Ano ngayon ang gusto mo mangyari? Wala naman. Naitatanong ko lang. Hindi ba inamin ko na sa iyo patayan yan? Oo nga, inamin mo na. Pero may babae kang... Hindi ko alam na may babae. Akala ko puro lalaki sila eh. Soli. Akin na nga ito. Soli, nakahanda na ang merienda ni Napo. Ang baboy! May sumubog dala! Sumukot lang kami! Pare na nga eh!
makapag-merienda ka. Tuloy na lang to. Tatapusin mo lang. O sige, bahala ka. Public, ito yung kaibigan mo. Public. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Teka nga muna na po. Bakit tinutusan lang kitang tumawag sa opisina, hindi mo na ako binalikat? At ngayon ka lang sumipot. Ano bang nangyari? Pasensya ka na, Public. Nasabit ako sa kaibigan ko eh. Siya nga pala. Ang carbine ko nasaan? Anong carbine? Ba, hindi ko alam yan. Ba, Public, huwag mo kong biruin. Aba, hindi ako nagbibiro. O, ito sinabi hindi na mabiro. Nasa itaas, tinabi ko. O, ano ba natin? Gusto ko sanang pumunta ng Batangas eh. O, saan ka sasakay? Dito sana sa taxi mo eh. Hari ba? Eh, kung kailangan ba, di sige. Pero kailangan pumunta tayo sa opisina para makakuha ng trip ticket. Di kumuha tayo. O sige, sandali, ipitan ko lang to. Bakit ka tumigil? Yan na ang baryo bulian. Kaya. Ang layo na natin. Mabuti pa magtanong-tanong tayo. Oo. Oo. Ayun, oh. Pare. Pare ho pa magtanong? Oo, ano ho yun? Saan ang bahay dito ni Tony Pagsisihan? Tony Pagsisihan? Taga saan daw siya? Baryo Bulian ho. Bulihan nga ito. Kilala ko na. Baka ang tinutukoy niyong tao ay yung si Tonyong bullshit kung tawagin dito sa amin. Mataas na lalaki. Medyo mustisuhin. Siya nga ho yan. Ay, malapit lamang dito ang bahay noon. Nandyan lamang sa unang bahay na mararatnan ninyo sa kaliwa na may poprasan. Ano, Tony? May sira ba? Wala naman, naayos ko lang. Talagang panatag na ang kalooban ko dito sa lugar mo. Kaya dito kita dinala eh. At malayo pa tayo sa huli. Johnny, ano na kaya ang balita ron sa utol ni Napo? Ano pa mangyayari doon? Di tuloy ang sabit niya. Kawawa naman ano. Walang kakasakasalanan eh, nasabit pa. Talagang ganyan kapag minamalas. Tingnan mo si Chris. Ikaw naman kasi, pinaigulo mo ng gusto. Napalakas pare. Hindi ko sinasadya. Sinapo kaya? Ano kaya iniisip nun? Ano pa? Di inaanting tayo ngayon. Sige pare, doon muna ako. Anin ko yan. Kapag may tumulong sa kanila, barilin mo. Sisipag pa mga bata. Para lalong lumaki, kita ninyo.
Apo? Bakit mo kang galit? Apo, anong gagawin mo sa akin? Apo, kaibigan mo ako! Apo, anong gagawin? Apo, huwag ako heko! Apo! Apo! Teo! Ego po! Apo! Apo! Anong gagawin mo sa akin, Apo? Huwag ka mo! Hindi ka tanungin! Ano ka ba? Sakit! Sakit! Apo! Anong gagawin mo sa akin? Magkaibigan tayo! Apo! Maawa ka sa akin! Napapatayin! Huwag ka ba? Kumalikot! Ano mo sa akin? Hindi! Huwag ka mahilig! Huwag ka matakot, pati. Malinaw ang aking pag-iisip. Parang kapatid ang turing ko sa'yo. Ginawa kitang saktan para mailigtas kita sa pag-uusig ng batas. Akala ko papatayin mo ko. Hindi ko magagawang patayin kita. Susurrender ka sa pulis. Isumbong mo sa kanila na hiniwaan at binaril kita. At sabihin mo rin, sa may rotonda ng UP ako bumabakal. Naintindihan mo? Oo. Pag sumurrender ako, check na padidescribe niya sa akin ang mukha mo. Anong gagawin ko? Hindi mo lamang ako i-describe. Pati tunay kong pangalan sabihin mo. At igunyag mo na rin na ako ang mad killer na Caloocan. Sige. Gawin mo ang lahat ng biling ko. Saka na lamang tayo makikita. Kung okay buhay pa. Sige na, Pagdi. Tumakat ka na. Dito na lamang ako. Nay, ha? Si Kuya Napo, kumakatok. Ha? Si Kuya Napo. Nay? Nay? Napoleon? Nay, kailangan ko ng pera. Pambili ng bala. Ha? Pera? Pambili ng bala? Oo. Kailangan ko lang. Oo. Oo, sige. Sandali lang. Sige. Ay, pati yung pera ko, sama niyo na. Kuya, akala ko hindi na tayo makikita. Magi ba yan? Ito ang masasabi sa iyo, John. Habang ako'y nabubuhay, hindi ako makatitis na hindi ko kayo makita ni Inay. Eh, siya nga pala. Bakit kailangan mo ng bala? Mamamaril ka ba ng ibon? Ha? Oo, ibon. Pamamaril ako. Yung damit mo. Bakit nakalagay lang siya sa bayong? Kasi yung maleta ko nanakaw Nawala. Eh, di bumili ka ng bago. Eh, pera naman dyan si nanay Ang pangit-pangit yan. Kaya mo, bibili tayo ng bago. Kuya, kaya si Mabate, may ganun pera para sa'yo. Eto anak, mag-ingat ka sana, ha? Salamat, Inay. John, napakabait ka sana. Inay, tinabuo ko naman. Sige. Salamat po, Kuya. Tari nyo! Mga Bling, jari ho nyo. Salamat.
Boy, pakibili mo nga ako ng 2 comics para kay Aling Pining mo. Aha. Idaan mo na lang pag-uwi mo mamaya, ah. Oh, bakit ka bumalik? Ay, may pakikita lang ako kay Napo. Ako, nasa dyaryo na tayo. Tingnan mo. Kawawa naman yung dalawa. Teka nga muna, Napo. Bakit po sila binaril, hindi naman sila kumikibo? Hindi ko nga alam kung bakit ko sila binaril eh. Blackout ang isip ko noon. Alam mo, Pabling, kapag sumusumpong ang sakit ng ulo ko, para bagang may kapangyarihan na nag-uutos sa akin. Sige, patayin mo sila. Patayin mo sila. Wala naman ako magawa. Sumusunod ako. Hindi ko mapigil ang aking sarili. Pumapatay naman ako. Eh, bakit ka naman nagkagano? Nagmula ito. Nang maaksidente ang aking ulo. Sa pagtitraining ko sa army. Hindi ka ba nag-aalala na madali kang matutuntun ng may kapangyarihan dito sa aking bahay? Hindi naman. Malibang kung isusuplong mo ko. Yan ang hindi ko magagawa sa'yo. Dapat mo akong kaibigan. Salamat naman. Pabling, pakiusap lang. Maaari ba i-delay siya mo ko ng bala ng karbin at ng katig? Bala? Oo. Sige, yahanap kita. Ito pambayad ako. Napo? Kahit yung guting na hiningi mo. Napo, bahala ka na rito, ha? Sige, Pini, lalakad na ako. Tanghali na eh. Sarento, si Napoleon Agro ay mapanganin. Meron siyang carbine at 38 revolver. Ang kami ng bahala dyan. Ang carbine at ang revolver niya ay may katapat sa amin. Hindi ko ganun ang gusto kong mangyari. Ang gusto ko, madagip siya ng buhay. Magkaibigan ko kami nun eh. Wala na namang oras. Gusto mo huli namin siya. Sana ho, yung oras ng uwi ko galing sa trabaho, mga alas 8, para hindi siya maghinala. Binigyan pa nga niya ako ng pera para pambili ng bala. Bala? Magandang ideya yan. Yan ang idadahilan mo kay Napoleon. Para malapitan namin siya. At makakuli ng buhay. Dilepas, kasama ka ng mga tauhan. At sa'yo ko na iasa niya. Wasat. Pining, bakit wala pa si Pabling? Talaga bang ginagabi siya kung may? Kung minsan, pag nag-overtime siya. Aling Pining! Oh, boy! Ito yung comics na pinibili ni Mong Pabling para sa inyo. Thank you. Pasensya na ho kayo. Ginabi ako eh. Boy, sandali. Ha? Tigan, bari bang pakibili mo ko siyang boting gin sa labas? Gin? Oo. Pulutan ho. Ano ba meron dyan? Chicharon, mani, iniho na pusit. Panina lang. Aling Pining, kapatid niyo ba siya? Hindi. Kumpare lang ni Pabling. Kasi magkamukha kayo eh. Pabling! Nandun na ako, si Aling Pining. Sige. Sandali lang, oh. Sige. Pining, sinapo. Hindi sa taas. Sino yung mga taong kayo? Please? Hindi ba? Silang binilang ko ng bala. Eto, 50 naman yan. Kunin mo. Bago yan. Bakit sinamon ko sila rito? Gusto ko raw nilang makilala. Magtatatag sila ng Oksugang dito sa Quezon City. Ano kung sila magtatatag? Bakit gusto pa nila ako makilala? Baka raw gusto mo sumapay. Malagay ko na po. Magaling para sa yung sumama sa kanila. Pare, hindi kayo makalatayan. Basta't makiramdam lang kayo mabuti. Pakakyatin ko ba sila? Para magkausap kayo? O ano na po? Payag ka? Bahala ka.
Saan ba nang galing yung putukan kanina? Diyan, kay Pabling. Alam mo, boy? Yung palang tao nakatira kay Pabling, yung pala si Napoleon Agra. Yung mad killer ng Caloocan. Yun. Nakahabol siya ng mga pulis. O, sige, boy, ha? Lakad na ako. Salamat, ho. Ako, ang lola ko. Ito, hanggang dito lang ang gagawin mo, ha? Pero gawa mo akong 7 kopya. Pero kailangan ko mamaya, ha? Sir. Sarge, kumusta lakad ninyo? Hindi namin ako si Ate. Nalaban eh. May tao pa nga si Patrolman Santos. Palagi ko di ba nakakala yun eh. May tama eh. Ganun ba? Sige, mamaya na yan. Sumama ka sa akin. Saan direksyon magpunta siya? Pedro. Nakita taong dumaan dito? Hindi ko alam. Karating ko lang eh. Sige, uwi na. Dito tayo. Thank you.
in Garcia Street, Cubao, Quezon City on February 19, 1969, 3 years before martial law. His downfall was the handiwork of combined elements of the Metrocom and the Quezon City Police Force. He died not because his personal friends failed him. His death was a logical conclusion of his violent career. 27 murder cases are attributed to Napoleon Agra. Whether he was a psychiatric case or a man whose hunger for vengeance distorted his sense of justice is open to question. What is known is that Napoleon Agra was a black mark in the history of Caloocan. His reign of terror excelled that of another notorious Cavite outlaw, Nardong Putik. The lives of men like Napoleon Agra and Nardong Putik are a testimony to the senselessness of crime and violence. They tell us that there is neither glory nor profit in lawlessness, and that law always triumphs over evil elements. That crime does not pay. It is worthy to remember that their careers flourish under the old, perverted society. In a large sense, Napoleon Agra was a victim of the benighted world before martial law. The advent of the new order will make his breed obsolete.